Mas gusto ko dito. Sige po, dahil 2, 4, 6, 8 tayo. Yan. Konti lang yung discussion natin. More on activity tayo ngayon. May gagawin tayong pangmalakasan at pangmasayahang activity. Sige, dito po muna kayo liling sa akin. Ayan. Okay. Sige po, last meeting, ang pinag-usapan po natin ay nandun pa rin tayo sa series natin ng Fruit of the Holy Spirit. Yung unang first part natin, ano po yun? Love, joy, and peace. So ang ating pong reference ay ang Galatians 5:22 to 23. Ano po yun? Sino po nakakabsado? Sige nga po, 1, 2, 3, go! But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such there is no law. Okay? So yun po yung ating biblical reference. So yun po yung unang part natin ay love, joy, and peace. Ngayon po second part tayo ay ang ating patience, kindness, and goodness. Okay, may gano'n lang po ako ng konting para po dun sa tatlong part, sa tatlo na yon, tapos po na magkakaroon tayo ng activity. Okay. Pag sinabi po nating patience, pasyente ba yun? Hindi pasyente Kapag patience, pasyente. Ano ba sa Tagalog ng patience? Pasensya, mapagpasensya, paumanhin. Mas malalim pa na Tagalog. Mapagtimpi. Basta lahat ng may kinalaman doon. Di ba? Pero sabi po gano'n, patience is more than just the ability to wait without getting irritable. Yeah. Sometimes kasi pag matagal tayo nag-aantay, naiinis na tayo. Na-experience mo na bang pinag-antay ka? Yun. Lagi lang kasi Ayan. Na-experience mo na bang sinin mood ka lang? Uy! Yan o. Sarap ako sin lang. Sin lang Sorry, talaga. pass. Sinisin mo ko pala. Lisin kita. Paano ang chat mo? Follow. Oo, sin nga lang. Ay, tawag si Sim ko lang din. Sin lang yun. Okay? So, ano pa? Ano pa ba na-experience natin? Sometimes kasi dun lang natin. Pero sabi ganon, biblical patience meron isang dalawang traits. Ano po yun yung una? Sabi ganon, to endure difficulties without quitting. To endure difficulties without quitting. Sometimes pag naka-experience tayo ng hirap, ayaw na kagad natin. Di ba? Sabi ni Gigi ko lang, sabi ni yung anak ko nung nakaraan, paano ka na mag-dance? Gigi ko lang. Sabi niya, ayaw ka na mag-dance. Bakit? Kasi ganito ganyan. Sabi, dahil ba doon, 3 taon mong ilang taon pinag-arapan, 1 taon lang, ayaw ka na. So, pagkatapos nun, panibagong kaklase mo, panibagong, kung pwede ka pang malipat sa lower section. So, yun, mga sinasabi namin sa kanya. Okay. Kasi nga, may na-experience siya doon sa teacher nila. Ay, hindi maganda. Ewan ko lang yung isa dyan, kung ganun din naging experience niya. Diba? Mga nainis sila sa teacher nila. So, pangalawa, not giving in to harmful anger when provoked. Sometimes dahil na-provoke ka, para maging uminit yung ulo mo dahil sa sitwasyon, nawawala yung patience mo. Umiinit ka agad yung temperature. Hawakan mo yung ulo ng katabi mo, yan ang temperature niyan. 7.5. O kaya pag nakikita mo siya, pag sinin mood ka niya, pag hindi ka ni-replyan, anong temperature ng ulo mo, di ba? So sometimes ganun yan. Yan po yung dalawang bagay na yan. And sabi rin ganun, patience endures hardship without quitting because it trusts God to fulfill His promises. Di ba? So, ayun po yung isang bagay pag sinabi po natin patience. Pangalawang bagay, kindness. Pag sinabi naman po natin kindness is associated with the concept of benevolence. Benevolence. Benevolence, compassion, mercy, and pity. This form of the fruit of the Spirit involve treating others as we would like to be treated ourselves.
Dito po pumapasok na yung sinasabi na gawin mo yung gusto mong gawin. Gawin mo sa iba yung gusto mong gawin sa iyo. Di ba? Yung iba kasi, yung kabaliktaran kasi nito, huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw gawin sa iyo. Kaya lang pangit yun eh. Kasi wala kang gagawin eh. Di ba? Mas maganda yung ganito. Gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin nila sa iyo. Siyempre, ikaw, ano bang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo? Siyempre, magandang bagay. So that's why, ang gagawin mo rin is magandang bagay din sa ibang tao. So doon po papasok yung pagiging kindness natin. Sabi nga meron 6 po yun. Luke 6:27 to 31. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. To him who strikes you on the one cheek, offer the other also. And from him who takes away your ano to? Nakapan akong pasahin. Tumatabingi yung dila ko. Ano ba sa dito? Basta yun. And do not withhold your... Ano rin sa dito? Nabubobo ako. Nabubobo ako sa pagbabasa. So, una-una po, sabi nga noon, love your enemies. Loving our enemies. Pangalawa, doing good to those who hates us. Pangatlo, blessing those who curse us. Praying for those who mistreat us. Being ready to put up with provocation and giving away freely what others have tried to take from us. And pangatlo po is yung goodness. Pag sinabi naman natin goodness, ano po sa palagay niyo pag sinabi natin goodness? Goodness. My goodness. Ganun ba yan? Oh my goodness. Ganun po ba yan pag sinabi natin goodness? Sige po, sila po makakapagbigay sa akin. Makakapagbigay. Pag sinabi natin goodness. Good. Kapag good is goodness. Pag sinabi po natin goodness, sabi ganoon, kindness refers to the way we should treat others. Goodness refers to the moral quality of our character. Because God is good. We are also to lead good, moral, righteous lives. So, mas maano po siya dun sa kindness. Yung goodness naman is something the quality of our character. Tama po? Sige po. So, yun lang po. Tatlo yung pong ating dahil po dyan. Okay na po. So, meron po tayong activity ngayon. Meron po akong mga... Hindi ko na sinama yung mga Okay, meron po ako dito mga picture. At meron po tayo dito mga case study. Pinabalis siya. Okay, meron po ako ditong 4 na case study. So dahil 4 to, magdadalawa po kayo. Dalawa na lang kayo ni nanay, dalawa kayo, tapos dalawa kayo, tapos dalawa kayo. Okay? So ito po ang gagawin natin. Meron po ditong, nabasahin niyo po yung case study sa likod. Nasa likod po yung case study. Then, gagawa po kayo ng scenario about dito sa ating case study. Okay? So, 4 na case study po ito. Kaya lang, konti lang kayo, kaya tigdadalawa lang kayo. Ito po ay nakatuon sa cell group. Nasa cell group po ang setting nito ha. So, ibig sabihin, marami kayo sa cell group. Kunwari na lang po, marami kayo sa cell group. Tapos, yung isa yung cell leader, yung isa naman yung sinasabi, mababasa niyo po rito yan. Tapos nun, kayo na rin yung gaganap na maraming member sa cell group niyo. Okay po? Nagets niyo po? Okay, tapos nun, iisipin niyo po, saan pumapatungkol yung fruit of the Holy Spirit dun sa scenario na yun. Saan papasok? Anong fruit of the Holy Spirit papasok yung scenario? Okay? Sige po. Dahil meron tayong case study 1 na lang po sa inyo. Case study 1, case 2. Tapos sa may bata, medyo bata. 3 sa medyo sumunod. At 4 sa medyo sumunod-sunod. Okay, sige po, bibigyan ko po kayo ng
ilang minuto para pag-usapan po yung case study at gagawa po kayo ng senaryo. Ano po siya? Parang mini-skit. I-act niyo po siya dito sa harap. Okay? Mag-a-act po kayo kayo dito sa harap. Okay, patungkol po dyan sa senaryo po na yan. Case study. Okay? Sige po. 3 minutes para pag-usapan niyo po yun. Para pag-usapan niyo po. Sakit sa ulo. Pero, binitawan niya. Meeting yan na. Di ba, kunyari marami tayo sa group. Umingi niya, mga kopya nila. Ayan, marami sa group. Tapos, magkakaroon ng plano. Mag-outreach lang sa mga sa ibang buhay. Tapos, ano po ito na ano? Kayo na mag-usap sino sa leader at saka sino yung nag-aano. Anong Tagalog? Dadrama nila. Dadrama niyo lang. I-act niya dito. Kung paano niyo po i-handle yung ganyan situation sa loob po ng cell group. Paano niyo po i-handle yung ganyan situation sa loob ng cell group? And ano saan po papasok yan ng fruit of the Holy Spirit? It is patience, kindness, goodness. Tatlo lang po. Pero of course, ano yan? Studies. Turn out the... Okay. Yun. So tayo buong send group, mag-outreach. Lahat daw tayo. Hanggang self-control or lang Hindi, dun lang sa tatlo na yan. Saan siya No? ipasok? Hindi, sa ngayon lang. Dun lang sa patience, kindness, and goodness. Yun, yung text. Yan, nakarating na tayo ng message. Patience, kindness, and goodness. Lahat tayo nakarating ng message from our cell group. Ibig sabihin nakarating tayo na message sa ibang cell group. Tapos dun sa... May kumuha ng extra artista. Sige, salin niyo na yan bilang artista. Papatalsikin daw tayo. Pero hindi siya cell leader, ha? Hindi rin siya Bago matapos yung ano. Extra lang siya. Next week. Tapos, nag-pray tayo. Nag-pray tayo para mga sarili natin. Para yung pinag-pray natin, para hindi tayo na tayo. Pero yun yung nangyari. Pero kung nag-pray tayo, parang walang nangyari. Kung paano sumuli sa mga basta lahat tayo. Para isang sendo. Tapos, ano nga kailangan niya? Ayun mo, yun ang fix up ko naman ng konti. ano ko yan? Gusto ko ito. Okay, last 1 minutes. Last 1 minutes. Basta hindi. Sa leader nakatanggap ng Kahit wala tayo ano. Kasi meron naman sa kanila ng Hindi oh. ano, mag-i-i sa camera eh. Kaya ka pa kuya Ate. Taray yan. Kayo, sino si leader? Sino yung dalawa lang kasi kayo. Yung nag-take, yung ownership a message kung another self. Pwede naman. Member. Practice na rin Saying that they are going to be thrown out of Pwede their naman. house. O para hindi nakakanas. Kita Nasamahan na ng issue. Alam nila. Para may kasama kayo. Kinabuhan sa kanila ko yung mga Sol at saka si Mary na. Samahan niyo sila sa... Hindi, samahan niyo lang sila sa grouping. Pero, kumbaga dagdag tao lang. Paano sila dito? Ako na lang. Okay lang. Kaya yan. Kung si leader ah. Kung si leader ah. Kung si leader ko, Okay na po. Sige po. Sige po. Sige, simulan natin sa unang study natin. Sa case study 1.
Sige po, dito po sa harap. Yes. Dito sa harap. Gusto niyo bang samahan kayo or kaya niyo dalawa? Kailangan niyo ng extra artista. Extra artista raw, Ate Nor. Artist tayo. Ate Sol. Ay, Ate Nor. Mami, Ate Sol. pasok! Upuan. Cell group yan, cell Ako na lang group. videographer. Yan ka. Okay, makinig po kayo sa kanila. Paano to? Para makikita niyo sila. Kung paano yung... So, open nyo ah. Okay, sige po. Oh, tapos na. Uy, tama na. Makinig tayo sa kanilang case study 1. Ngayon ngayon meron tayo sa may balak tayo para sa ating simbahan na magkaroon tayo ng budget kasi ang parang ng simbahan hindi na parang para palakihin yung simbahan natin. So doon babasok yung kailangan natin. Siguro depende kung ano yung nais mo, yung Hindi po kasi wala, estudyante lang po ako, tapos hindi lang po ako sa mga walang baon. So, technically po wala po akong pera. So, anong gagawin natin? Di ba, hindi naman sasakitan. Kaya parang yung kung ano yung nasa puso mo, at kung ano yung kakayanin para sa Lord. Paano po yung estudyante lang po ako? Hindi ko lang po alam kung paano po masyado magtabi ng pera kasi nakulat ko ng taon ko. Paano po yun? Exacto yun. Kung ano yung kakayanan mo, yun lang. Kung ano yung kaya mo bigay para sa Lord. Para at least yung pinaplano natin. Kasi hindi naman para sa atin, para sa simbahan. Ngayon, kung talagang yun ang pinoproblema mo, nasa sa'yo. Basta kung ano yung kaluluwag ng puso, kung magkano, kahit magkano, dahil yun ang kailangan ng Pamigay mo lang sa group pa. Nice one. Pwede na Ito po yung kanilang case study. Pero naman, basahin ko lang. Ito po yung kanilang case study. Sabi ko noon, the cell group leader is talking to their cell group in a meeting about giving to God with our finances. The church is trying to buy land, and the cell group leader is encouraging each member in the faith to give an amount. One of the cell group members interrupt and seems upset. They argue that God only cares about our hearts, not our money, and that they don't feel it's necessary to give. So siguro pag-usapan kasing money, di ba, medyo mabigat po yan. And totoo naman po talaga yan. Halimbawa, may mga ganyan, kagaya nito. Sabi nga bibili tayo ng church, bibili tayo ng lupa, lilipat tayo ng church, kailangan natin mga ganyan. Ang dilema kagad yan, kaya po natin yan. Yeah. Ano yung kung paano po papasok doon? Ano po yung niyo po doon? Fruit of the Holy Spirit. bilang leader, patient. Patience. Pwede po. Yung patience ng leader kung paano niya po i-handle yung ganong scenario. Kasi hindi naman, pwede mo sabihin, di huwag ka mag-peka. Di ko kaya mo, di don't. Di ba? Hindi ko pwede gano'n, di ba? Kumbaga, in a nice way. Tapos, pwede rin po sabihin doon, kung ano yung design ng heart mo, or kung ano yung pag-pray mo, kung ano yung direction ng Lord sa buhay mo. Di ba? Kung yun yung design ng heart mo, hindi okay. Pero kung design ng heart mo na maging part ng gagawin natin sa church, you pray para sa bagay na yan. And alam natin na yung Lord ang magbibigay sa iyo ng provision para maging bahagi ka nun sa bagay na yan. Amen? Okay, sige. Bigyan natin ng very good clap ang ating group 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good. Mr. John. Good. Okay, case now study number 2. Akala ko yung Okay. Ay, record
Okay? Kailangan ulit ng extra artista. Dalawa. Si Mama Sol na lang. Mama Masol na lang. Babasol, pasok. Mami Lord, pasok pa mo. Basahin nyo muna kaya yung ano nyo. Study case study. Ito ba? Apo. Yun ang pag-usapan na natin. Basahin ko muna. Sige, huwag na ako na mag-uusap. Diretso na lang ang play. Thank you, Dad. Lights, camera, action. Ikaw si Golly dyan. Ako ba? So, meron ka bang gustong i-open sa amin? Bakit? Kasi pangalawang attend mo na dito eh. So, kailangan mag-open na para maligtas ka. Wala po. Hindi na wag kang mahiya. Wala po eh. You should open up. Kasi paano natin malalaman? Tapos doon ka nang magbubuso. Hindi ko po alam kung paano sisimulan eh. Kasi yarn. Ano na sasabihin? Pero yun po, malungkot kasi nanakit ko yung parents ko. Namatay kasi sila. Kasi yun, hindi ko na alam kung paano ko isisimulan yung buhay ko lalo na kung wala sa responsibility. Yun, ano? Magkano? Iba nga, umangatid ako dito, pangalawa ko natin. Parang ano, nung wala sila. Parang feeling ko ano na doon. Lumalayo yung loob ko sa Panginoon na ano. Kasi para ako nagagalit kasi kinuha nila yung buhay ng magulang ko sa akin. Alam mo, sabi nga ng kabutihan. God, hindi niya ng Panginoon na mangyari to kung wala siyang purpose. Kung walang dahilan, maybe tinatry ka niyang disiplinahin, maybe at ano, siguro ano, yun, parang gano'n. So, maybe kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon na lahat ay magiging kasi yun lang yung kailangan mo eh. Pagmamahal, pagmamahal. Lahat na. Yun lang. Okay, sige po. Thank you. Okay, yung sa kanila pong case study number 2. Kulang yung ano nila eh, pero sabi ko basahin ko na lang. During cell group, a visitor who is not yet saved and has been twice before begins up to about their life. They are bitter about the events they have experienced. Bitter siya. Ang dami na kasing experience. A parent has died, their marriage is in trouble, and one of their children is ill. They start to blame God in front of everyone. Namatay yung magulang niya. Nasira nasa trouble yung marriage nila. Tapos namatay may sakit yung kanyang mga anak. Yung kanyang anak. Di ba? So ganung situation, di ba? Medyo mabigat nga talaga yun. Ay mahirap yun i-handle as a leader. Di ba? Sige po, sa inyo po sa situation nyo, anong fruit of the Holy Spirit ang palagay nyo? Goodness. Sa kanino? Sa? Kanya, kay Tanya. Okay. Siguro papasok yung goodness doon sa leader. Pero para sa akin po doon. Pero yung pagiging kindness ay yung pagiging pagiging patience. Pwede rin pumasok kasi yung patience dito sa part naman nung kung magpapatuloy siya. Tama? Tama po ba? Papasok yung patience doon kung magpapatuloy siya. Sabi nga gano'n, ang patience hindi lang siya patungkol sa paghihintay o ano. Ibig sabihin,
papasok pa rin po rito yung nagpapatuloy ka. Kahit nasa trouble ka, kahit anong pagdaanan mo, still magpapatuloy ka pa rin. Amen? So yun po. And pangatlo, time na ata ako, pangatlo. Sige po, meron pa yan, mga babang time ko. Kami na to. Iya ako eh. Kailangan niya extra artist slide, di Kailangan ba? naman, Eman. Kailangan mag-isip dyan. Kailangan mo na ito. Isang tama. Nakakawin eh. Oh, nagmatawa. Ayoko yun. Ayoko niya. Mag-mic ka para marinig sa video. Kailangan mag-mic yan. Game. Sino sa leader? Ako po. Ayun guys, ngayon magkakaroon po tayo ng isang meeting na kung saan magkakaroon tayo ng isang outreach sa ibang magkakaroon tayo ng outreach event sa ibang lugar. Wait lang po. Nakareceive po ako ng message kay Boss Agul. Hindi daw po siya makapunta kasi pag pumunta daw po siya, papalayasin po siya ng kanyang magulang. Ganun ba? So, ang gagawin na natin is, ipag-pray natin siya ng isang member natin na magkaroon pa siya, na bigyan siya ng time para makasama natin siya sa isang outreach. So, Thank you po. ngayon, let's pray for him po. O ano papasok po ang ano yan? Patience po. Patience at saka ano pa? Ano? Sige. Prayer. Okay, sabi niyo na, you are cell group leader meeting with your key members to plan an outreach event. You are all receive a text message from another cell group member saying that they are going to be thrown out of their house at the end of next week. You have been praying with them for some time that they would find employment, but nothing has happened so far. Wala kasing trabaho. Ay, mali pala. Di ba? Trabaho pala yun. Ay, Ay, mabasa sa akin. Madamo. So pwede papasok pa rin po dito yung patience. Okay? Sige po. Kaya pala employee mo. Madami ka ate, ayaw mabasa sa akin. Last case. Kailangan po ba naman? Kaya pala, abang ka very, mali ka rin. Hello, magandang gabi sa inyo. Mayroon akong announcement. So dahil natapos na natin lahat ng lessons, ito na yung time para ma-encounter na natin ang Jesus. So, unfortunately nga lang, natapat siya ng September. So, wala na tayong choice. Ito yung pinakamagandang option na nabili sa atin. Kailangan na natin i-push to yung encounter. So, 3 days na lang siya. I don't know ba, naging 3 days siya. Tapos, pinapat ng weekdays. Wala na talaga tayong option. Ito na lang talaga yung kailangan natin piliin schedule. So, Tuesday, Wednesday, tsaka Thursday siya natapat. So, okay ba tayo doon sa napili natin schedule? Ikaw? Sa akin kasi gusto ko lang ilabas ang aking saloobin, no? Na kung saan ano kasi tawag doon na-preparation ako, bakit kasi nga I'm busy, I am na kung saan tawag doon na-preparation ako na mag-bring ng mga tao upang maranasan nila na ma-encounter nila si Jesus. Kasi nga, bakit ako na-pressure? Kasi nga, busy ako sa pag-aaral, busy sa masteral ko, busy din ako sa trabaho na meron ako, no? And medyo busy din ako to provide yung pangangailangan ng Panginoon Diyos. So talagang para sa akin, gusto kong talagang ilabas ngayon yung sa lobby ko. Kasi nga, yun, I'm too much pressure kasi nga I'm busy and bakit kaya yung iba, no, walang nakakaintindi sa akin kung bakit hindi ako makapagdala ng mga tao para maka-encounter with Jesus. Kasi nga I'm busy. Di ba dapat maging pressure ng bawat isa? Hindi dapat minamadali yung makapagdala. Di ba? Tama ba ako? Hindi naman dapat kailangan sa ganitong mapagdala agad ng mga tao. No? It takes a lot of time na para mapagdala no? And effort. No? And sa katulad ko kasi sana maintindihan naman ako ng bawat isa. Kasi nga, sobrang busy ko. Ay nape-pressure ako, maraming mga bayarin din, kailangan ko provide sa pamilya ko, and sa pag-aaral ko, sa masteral ko, sa trabaho ko, ayun, kailangan ko eh. So talagang sobrang pressure ako. Kaya pasensya na sa bawat isa, sana maintindihan ako ng bawat isa. Ayun lang po. Ayun, maraming salamat sa iyong saloobin. Naiintindihan ka namin, naiintindihan ko.
Pero ang gusto lang namin, sa akin na mismo manggagaling. Dahil pinagdaanan ko rin yan, walang imposible sa bawat oras. May napapagdaanan tayo ng oras kapag ginusto natin. Kung nasubukan mo na, kapag inuna mo ang Panginoon, pupunahin ka niya. So dahil meron tayong mga pag-aalala sa bawat araw na kinukulang tayo ng oras, na-stress lang tayo, masyado tayo nag-aalala, hindi na uubos yan. Pero pag naghimala ang Panginoon na inuna mo siya, mararamdaman mo na sobrang dami pang oras, mararamdaman mo na lang na nagawa mo to, magawa mo yan. So ipapagdasal na lang namin, walang pressure, pwede kang mag-cancel out, babalik namin sa iyo yung bayan, pwede kang mag-re-encounter, and then kami bahala sa iyo kapag ready ka na. Okay lang ba sa iyo? So yung mga gusto sumama, tutuloy tayo, wala nang ka-cancel out. Ayun lang. Okay. Meron ako. Okay. Yung ito yung kanilang case study. There are members of cell group that constantly complains to all the others in a cell group meeting. They start to moan about the pressure of bringing people to an encounter, complaining that life is too busy and no one else understands. Some of the cell group members react with impatience and tell them to quit and stop using. Okay? So, yun nga. So, meron tayong mga ganon, complain kasi nga maraming busy, maraming ganyan. Pero sa good things kasi as a cell leader, ang pinakamabisa, ang pinakamadaling mong maituro, yung ma-experience mo. Diba? Kagaya sabi kanina ni, napagdaanan ko na yan. Tama ba ako? Diba? Napagdaanan ko na yan. Ganito ako kumikilos ng Lord. So, yung gumaganong bagay na kaya mong sabihin na napagdaanan ko na yan at naniniwala ko na mapagtatagumpayan mo rin yung ganong bagay. Amen? So, ano pong fruit of the Holy Spirit dito? Patience. Doon sa kulit mo, puputusan na kita. Complain ka ng complain, Okay, sige po. So, as a conclusion po, sabi ganon, you are God's masterpiece. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, lahat po tayo ay God's masterpiece. Lahat po tayo ay Kristiyano na narito. At ibig sabihin, lahat tayo na Kristiyano ay may kakayahan na magkaroon ng bunga ng Holy Spirit. Kasi nasa sa atin po ang Holy Spirit. Diba? And sabi ganon, get to know the traits of your new personality, the fruit of the Holy Spirit. So, put it in our practice. So, lagay po natin ito, practicein natin na magkaroon ng fruit of the Holy Spirit. Kung gusto mo ng patience, Lord, bigyan mo ako ng patience. Nandiyan na sa'yo. Darating yung mga aasar sa'yo. Okay? So, Lord, bigyan mo ako ng maging kindness. May manglili mo sa'yo, o kaya biglang may mangingi sa'yo tito, o kaya pamangkin, kailangan ko ng ganito sa ganyan, di ba? Ibig sabihin yung mga ganon. Kailangan na pagmamahal ibang tao, di ba? So, hingiin natin sa Lord and ibibigay sa atin ng Lord. Amen? So, yun lang po. God bless. Pasok. Na-enjoy ba kayo?